Eto na! Eto na po mga kapatid ang inaabang-abangan ninyong Balitang Entertainment. Nananawagan ng tulong si Miss Grand International Philippines 2024, CJ Opiaza, para po sa mga biktima ngayon ng Bagyong Christine. Sa kanyang recent IG post, humiling si CJ ng panalangin para po sa mga nasawi at mga naulila ng dahil sa bagyo. Ayon pa kay CJ, maaring magpahatid ng tulong sa iba't ibang NGOs at charitable institutions na nagsasagawa ngayon ng relief operations. Ipinost yan ni CJ matapos ang kanyang palaban na performance sa preliminaries ng Miss Grand International sa Thailand. Ngayong araw gaganapin ang finals ng kompetisyon. Ipinagpaliban ho naman muna ang konsyerto po ni Idol Philippines Season 2 Grand Champion Kimo Gumatay dahil pa rin po sa masamang lagay ng panahon. Gaganapin sana on October 25 today sa Music Museum. Para daw doon sa mga nakabili po ng tickets, magkakaroon daw po ng bagong date at yan po ay valid pa rin. Layon po ng konsyerto na ipagdiwang ang concert ni Kimo at ikalawang taon matapos manalo po sa singing contest. Napawawang marami sa paunang patikim sa much-awaited Grandest Movie of the Year at MMFF entry na The Kingdom. Sa teaser, ipinakilala na ang kaharian ng kalayaan pati na rin ang mga malaya. Tampok sa nakakakilabot na movie ang naglalakihang bituin tulad ni Sue Ramirez, ang napakahusay na si Sid Lucero at Christine Reyes. Ito rin ang kauna-unahang pagsasama ng superstars, the one and only Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Iikot ang kwento ng The Kingdom sa bansang Pilipinas na hindi nasakop ng kahit na anong dayuhan. Abangan ng The Kingdom sa MMFF na ipalalabas, baby. Panonoorin natin ito. Ito ang unang panonoorin natin sa sinihan on December 25. Positive. Dahil ito ang official entry ng MQuest Ventures, The Kingdom, kaabang-abang. Okay, wala bang entry dyan mismo at starring yung mga taga-MMDA? Bakit? Yung mga artista sa MMDA hindi kasali dyan. Hindi yata sila kasali, baby. Kasi magagaling umartes yun. Ikaw talaga. Napakalaki. Basta panoorin natin yan, ha? Maganda ito. Ayan, ay si Bossing, oh. Nanawagan po naman ang Miss Cosmo Philippines na si Atisa Manalo na mag-ingat ang publiko laban sa mga scammer. Sa kanya pong FB, ipinakita po niya ang ilang screenshot ng pag-uusap ng isang nagpanggap na siya para po mangalap ng donasyon. Napatanong tuloy si Atisa kung bakit may mga nananamantala at nanloloko sa gitna ng kalamidad. Alam niyo ho, ma'am, kahit na po walang kalamidad, ang dami po talaga nila. Sa isa pa pong post, lumalabas po na isang Jonathan Munoz Misal ang pangalan ng sinasabing scammer. Ang pareho pong numero ay dati na rin po palang nanloloko. Muli pong paalala ni Atisa, hindi siya nangangalap ng donasyon at kung may gumagamit sa numero ng scammer, agad daw po itong i-report. Yun nga no? Fake. Yun na nga, dapat dinadown yan agad ng mga social media platforms. Okay, Samantala mga kapatid, napili naman ang K-pop girl group na Baby Monster ng Spotify para sa kanilang Radar program. Ang ibig sabihin yan, masaabot na ng grupo ang mas maraming listeners sa buong mundo. Ginawa raw ng Spotify ang programa para lalo pang sumikat ang mga baguhang artist. Masaya naman ang Baby Monster dito. Baby Monster. Hindi raw sila makapaghintay na maibahagi pa ang kanilang mga awitin sa iba't ibang panig ng mundo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.